Okay, today is August 2 at napakaganda po ng day. Kahapon po napakainit ng panahon. To tell you the truth, I was not feeling well yesterday. Really, I mean, I just want to rest, relax. No, dahil alam niyo, ingat-ingat po talaga pag gano'n ang panahon. Inom ng maraming tubig dahil it will sustain your ability para tumagal sa init. Sa napakainit na kapanahunan yesterday, I cannot just open the air condition dahil may condition po ako pagkatapos ng aircon, basta iinit. Hindi po maganda magiging pakiramdam ko. Okay, August 2. Sabi ko August 2. I would like to remind you, malapit na naman yung mga kapistahan dahil September ang kapistahan, di po ba? Kapistahan ng Tabernacle, first piece of Tabernacle sa Jerusalem. Marami na naman naglilipa na. Alam nyo, kaya po kung inunahan ko na po ngayon, dahil last night, ako ay nakapanood dito sa YouTube. Actually, hindi ko po siya kilala na preacher. Pero clinic ko, dahil maganda naman yung ibang mga sinasabi niya. Yung ano siya, yung end time something, nakalagay na ganyan. Pero nagsasalita siya na hindi naman nakikita yung mukha niya. Pero pastor po siya. Nakalagay. Hindi po siya AI, Talagang pastor po siya. Kasi doon sa ibang video, nandoon naman nagsasalita siya sa church nila. Okay, pero yung video na napanood ko, it tackles about the rapture. Tapos sabi niya, this 2026, yun na, may sinabi siya na papatak na naman daw yung tabernacle ng ganito. Para may sinabi siya September 11 to 13. Sabi na naman niya, may sinasabi na naman siyang ganon. Kaya ako, I remind you, sabi niya, ako nagsasabi sa inyo ngayon, mga kaibigan ko, mga ka-good vibes, I remind you, pagdating po ng September, marami magsasabi na baka mag-rapture na naman ng between September 11 and September 13 because of the Feast of Tabernacles. Tatapat na naman doon. Alam niyo yung kamalian po doon? Walang kinalaman ng rapture sa anumang pistang Hudyo. Ang rapture po, it's a mystery. It's a revelation purely, entirely for the church. For the church po yan. But, minsan pinaghahalo natin. Ngayon, yung Matthew 24, nakakatawa naman ng ibang Kristyano, sinasabi nila na yung Matthew 24 para doon naman sa church. Para yun sa mga Hudyo. Para po yun sa tribulation. Kaya nga po, rightly dividing the scripture will free you from the wrong beliefs and wrong doctrines. Walang kinalaman ang rapture sa anumang pistang Hudyo, mga kaibigan ko. Wala po. The rapture is purely, entirely a revelation. It's a mystery. When you say it's a mystery, it means you will find anything about it in the Old Testament. Ibig sabihin, pag sinabi mong revelation and mystery, ibig sabihin, wala kang makikita na anuman na nakaganon o nakasulat na ganon sa Old Testament. Okay, you might arguably say, na-rapture si Enoch, si Elijah. Opo, pero hindi binigyan ng konseptong ganon. Ang sabi lang, they were taken up into heaven. Pero yung buong detalye ng rapture, binigay kay Pablo. Binigay kay Pablo para sa ating mga Kristiyano exclusively. Kaya nga po yung mga unbelievers hindi mararapture. Dahil para lang yan sa mga believers ni Christ. Yung mga naglagak ng tiwala sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Okay? So mag-iingat po tayo kasi ito na naman po, sabi ko, birada na naman sila. Nung last year, halos may mga nawindang na mga kapatid natin sa Panginoon na they almost believe na rapture na nga noong September 23 ng 2025 of last year. Kita po ninyo yan? Nakita nyo ang epekto ng social media. Kaya mag-iingat po tayo. Okay? Naway natuto na po tayo ng mga nakaraan. Okay? Nung nakaraan, naway natuto na po tayo doon sa mga pangyayaring ganoon. Na sinabi nila rapture na raw noong September 23, 2025. What happened now? Nandito pa rin po tayo. Hindi natuloy. Ito yung brother Joshua kung tawagin nila, di ba? From Nigeria. Pero ang nakita ko lang po is this. Pagkatapos po nilang sabihin yon,
aminin ko yung gana ko sa mga ganyan, bumaba eh. Parang, lalo kung, basta doon ako talagang sabi ko, Lord, sa Bible lang talaga na talagang tayo. Wala, hindi na talaga dapat tayo nagtitiwala sa mga prophet, mga nagsasabing prophet sila and all that. Talagang dapat, talaga hindi. Mag-aral tayo ng Bible talaga. Pero may nagsabi, 2026 will be a hard year. Natawa na naman ako, eto na naman sila. Pero pagsapit nga ng 2026, parang totoo nga. Kasi umpisa pa lang ng 2026, mahirap na talaga. Yung pala may pattern po talaga yan. Dahil yung sinabi naman niya na 2026, hard year, connected yan sa Book of Revelation at hindi yan connected sa anumang pistang Hudyo. It makes sense. Kaya dapat kung magsasabi tayo ng mga tungkol sa end times, sa mga eschatology, make sure naka-connected lang po ito sa Revelation at saka sa mga ibang prophecy na naka-connect sa Old Testament. Pwede rin po sa Old Testament. Pero yung rapture kasi, tingnan niyo po ha, tingnan niyo po, may mga doktrina na pwede mong i-connect sa Old Testament. Pwede mong i-connect. Like for example, si Jesus Christ, inulaan siya sa Isaiah. Yung Isaiah, we consider it as the fifth gospel dahil almost lahat po ng nasa Isaiah si Jesus Christ po talaga, no? Siya ang bidang-bida doon sa Book of Isaiah. Yun. Dahil si Jesus, siya po ay ang tunay na Jewish Messiah. Siya po ay Hudyo. Amen? Kaya pumarito siya para sa mga Hudyo, para ipangarap ang kingdom sa mga Hudyo. Amen? Pumarito siya para sa mga Hudyo talaga. Pero siyempre ang pinaka-purpose niya, mamatay sa krus ng Kalbaryo. At doon sa krus ng Kalbaryo, doon tayo na i-connect. Basahin niyo po sa Romans yan, doon sa ginawa niya sa cross. Doon tayo nagkaroon ng connection. Kaya yung rapture, yan po ay exclusive na ipinahayag ni Jesus kay Paul para po sa atin, sa church. Exclusively. Ibig sabihin, ito po. Pag sinabi mo exclusively na pahayag kay Pablo, wala kang makikita na anything na ganyan na pahapyaw sa Old Testament. Sasabihin mo, si Elijah, o pumaitaas, si Enoch, pumaitaas, pero hindi binigyan ng detalye. Ang rapture, naka-detailed lang po talaga sa New Testament. Sa Thessalonians, saka doon sa Corinthians. Okay, ganito po. Ang rapture ay napaka-espesyal. Kaya hindi mo siya pwedeng i-connect sa anumang pistang Hudyo. The rapture belongs to the church alone. Mangyayari ang rapture sa itinakda ng Panginoong Hesus, wala nakakaalam. Yung no one mends the hour and all that, ayun po ay pwede mong i-apply doon sa kanyang second coming. Actually, ganun din po sa rapture, you can apply that dahil hindi naman natin alam. Pero, ang binigyan din po dito, ito pong gusto ko sabihin, sa pag-aaral ng eschatology, ang lagi natin babanggitin yung second coming. Kasi nandyan yung maraming signs. Tumutukoy po dyan yung maraming signs. Ano po? And mga hula. Okay? Prophecies. Doon sa second coming. Ngayon pa, nakikita mo ng ganito, ay malapit na mag-second coming ah. Pero teka, bago mag-second coming, magra-rapture muna ng 7 years prior to that. Oh, naalala niyo po yung maraming scholar na nagsasabi na ang second coming, maraming naniniwala dahil si Jesus Christ, namatay siya ng 33 years old, okay? 2,000 years ago. Ilang taon si Jesus nung siya ay namatay? 33 years old. Oh, 2,000 years ago. Pagsamahin mo ilang taon yon? 2033. Wow. Pero this makes sense. Malamang. Ngayon, 2033 minus 7. The answer will be 2026. Kaya maraming naniniwala. Ako hindi, ayoko sabihin na yes, approve ko doon. Pero sa akin, sana nga po. Sana this 2026 na dumating na si Lord Jesus. At lahat ng mga good vibes magsabi, Maranatha Lord Jesus. Come, kunin mo na kami. Pumasa inyo, magpakailan-kailanman. Pero bago yon, ka-good vibes na ba kayo? Kung hindi pa, paki-subscribe naman po. Please subscribe para ma-share niyo ang mga nilalaman ng video ito, mga kaalaman na galing sa Biblia lamang dito sa video ito at nang maipahayag naman sa ibang mga nangangailangan na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Because Jesus alone saves, Jesus alone is the way, the truth, and the life at siya lang po ang dahilan para ma-rapture ang bawat tao. Salamat.